Tinanong nga ng isang damukal na mga hambog na ito kung bakit hindi agad sinabi ni Shu ang kanyang secret technique, pero di naman sila pinapansin ni Shu at tamang awit lang habang inuulan ng negative points. Naisip nga ni Jing Chan na may pagkaloko-loko talaga ang ating bida habang naalala ang patungkol sa sinabi ni Shu na pag magatas ang cocomelon mo ay makakatipid ka sa pagbili ng gatas. Masyado nga daw mataba ang utak ni Shu kaya mabilis itong nakaisip ng paraan kung ano ang dapat nilang gawin sa pag-atake ng mga multo. Habang mahimbing nga ang tulog ng kanyang mga kasamahan ay sinamantala ni Shu ang pagkakataong ito upang mamasyal sa ruin habang tinatanaw lang naman siya ni Jing Chan. Habang namamasyal nga ito ay iniisip niya kung bakit wala siyang nakukuha na negative emotions mula sa Satanas at dahil daw kaya sa gawa sa mga bato ang katawan ng mga ito pero naisip niya din na matalas silang tumingin o parang bakal, kaya naman naisip ng ating bida kung ang mga Satanas ba na ito ay mga spiritual tools. Ilang sandali pa nga ang makalipas ay sinubukan nitong hanapin ang mga Satanas, hanggang sa nakakita siya ng butas sa isang bato at nang silipin niya ito ay may Satanas ngang natutulog sa loob. Agad-agad naman nilabas ang divine water niya at sinubukang ipa-absorb ang Satanas dito, na unti-unti ngang natunaw kaya nalaman ng ating bida na tama ang naisip niya pero matagal nga daw ang inaabot bago tuluyang ma-absorb ng divine water ang mga Satanas gayunpaman ay katumbas naman ng isang spiritual weapon ang spirit na nakukuha niya dito. Ngiting tagumpay na nga na naman ang ating bida dito dahil kahit matagal ito ma-absorb ng divine water ay libre naman, ibig sabihin ay hindi mababawasan ang tinatago-tago niyang yaman. Nang magliliwanag na ay nagising na nga ang mga ito, at habang nag-cultivate si Jing Chan ay iba ang tingin ng hambog na ito. Habang nakatingin nga si Jing Chan sa mga kasamahan niya ay iniisip nito ang pangarap niya na makabuo ng organisasyon para sa mga individual cultivator, at kung tama daw ang hinala niya ay si rank si Shu. Dagdag pa nito na kung ma-recruit niya si Shu ay malaking tulong ito dahil maaari silang tumapat sa ibang organisasyon, kaya naman kahit anong mangyari umano ay kakausapin niya ang ating bida. Habang naglalakad nga ito ay napansin niya ang isang butas, kaya naman agad itong lumayo sa pag-aakala na may Satanas dito. Pero ilang sandali pa ang lumipas ay walang lumabas na Satanas kaya naisipan niyang tignan ito pero walang laman ang bato kaya iniisip kung ano ang ginawa ni Shu sa mga ito. Hanggang sa muli itong magulat nang kumakatok si Shu sa mga bato at nagbabaka sakali na makahanap pa ng Satanas, lumingon naman si Shu nang makatanggap siya ng negative points mula kay Jing Chan pero wala itong nakita. Dahil si Jing Chan ay mabilis kumubli sa isang bato. Namangha nga ito sa lakas ng pakiramdam ng ating bida, pero patuloy niya pa din itong sinundan. Nagtataka nga sila sa ginagawa ni Shu dahil hirap silang nilalabanan ang mga Satanas at natatakot din silang lapitan ang mga ito pero si Shu ay isa-isa niyang kinakatok ang mga posibleng pinagmumulan ng mga ito, kaya naman naisip nito kung normal ba talagang tao ang ating bida. Ilang sandali pa nga ay nakakita na ng Satanas si Shu kaya naman nilabas niya ang divine water niya. Iniisip nga ni Jing Chan kung na-absorb lahat ni Shu ang mga Satanas at kung may ganun kalakas na spiritual tool si Shu ay malamang na isa daw ito sa mga master na may water element, dito nga ay iniisip na niya kung paano niya ma-recruit ang ating bida at kung kailangan niya daw bang makipag-pluck-pluck kay Shu tulad ng diskarte ni Emily. Namumula nga ito habang iniisip niya ang senaryo, pero hindi daw maaari dahil hindi pa siya handang ibaba ang kanyang watawat. Pagbalik nga ng mga ito sa kanilang mga kasamahan ay iba pa din ang tingin sa kanya ni Jing Chan, nang biglang sumigaw ang hambog at sa paglingon nga nila ay maraming Satanas ang parating. May hinahabol nga ang mga Satanas na isang angel at humihingi ito ng tulong sa grupo nila Shu, ang hambog nga ay nalula sa kagandahan ng anghel na ito at napakanta ng anghel sa lupa. Humihingi nga ng tulong ang anghel na ito habang nakahawak sa kanyang dibdib. Habang ang hambog naman na ito ay iniisip kung dapat niya ba itong tulungan dahil sayang daw ang katawang lupa ng anghel at kung papayag ba ito sa plak-plak pag nailigtas niya ito. Pero nagulat ito dahil may nagsabing tutulungan umano ang anghel at iniisip niya kung ang ating bida ba ang mabilis na dumaan sa itaas niya. Kumpirmado, si Shu nga ang nagmamadaling tumulong sa anghel kaya naman iniisip ni Jing Chan kung pakboy din ba ang ating bida. Nagniningning naman ang ganda at ngiti ng anghel na ito nang malamang tutulungan sila ni Shu kaya sinalubong niya ito upang pasalamatan ng bokal sa kanyang dibdib, pero hindi ito pinansin ni Shu at nilagpasan lang siya. Nagulat nga ang lahat ng mga ito at iniisip na baliw daw ba si Shu dahil sumugod siya sa grupo ng mga Satanas, habang ang anghel namang ito ay naluluha dahil hindi siya pinansin ni Shu at magbubuwis pa daw ng buhay ang ating bida para sa kanyang kaligtasan.
Mabilis ngang umiwas si Shu sa mga satanas hanggang sa mahuli niya ang isa dito at pinaglaruan. Kaya naman natuwa ang anghel pero hindi nagtagal ang tuwa na ito, dahil nagulat siya nang mabilis na tumakbo si Shu at hindi na naman siya pinansin. Habang bitbit nga ni Shu ang isang satanas ay sinabi niya sa hambog na ito na siya na daw ang bahala sa isang satanas na ito at si hambog na ang bahala sa iba pa. Isang satanas nga lang ang kinuha ng ating bida upang ay pa-absorb sa divine water dahil matagal bago matapos ang pag-absorba ng divine water sa mga ito. Na-realize naman ni Jing Chan na hindi pakboy ang ating bida dahil ang satanas lang ang talagang nais niya. Bigla namang sumakit ang ulo ng hambog na ito pero hindi ko alam kung aling ulo, bahala na kayong mag-isip, pero maaaring itaas na ulo ang sumakit dahil sa dami ng satanas, pwede ding ibaba dahil sa anghel na tumatakbo patungo sa kanya. Mabilis ngang nakahabol ang satanas na ito sa atang anghel at nakahanda na ang malaking bunganga nito upang kainin ng anghel na ito. Pero to the rescue ang hambog at dapat siya daw ang maunang kumain. Sinangga nga nito ang pag-atake ng satanas kasunod nito ay umatake na din sila Jing Chan at napaslang nga nila ang isang satanas na ito. Pero sa dami ng mga pasugad pang satanas ay napagod na ito at hinahanap na nga ang ating bida. Nagsisisi na din ito sa pagtulong niya sa anghel masyado kasing pasaway ang isa pa niyang ulo. Ilang sandali pa nga ay bumalik na ang ating bida na agad namang napansin ni Hambog ang kagwapuhan nito. Pero parehas silang nagtaka ng satanas dahil nilagpasan lamang sila. Nagtungo nga ito sa karamihan ng mga satanas upang makapamili ng pinakamalusog na ipapa-absorb niya sa divine water. Nakuha pang magmeryenda habang nanghuhuli ng satanas ang loko. Pinabagsak nga niya ang napili niyang satanas kaya naman nagulat na may halong pagtataka ang lahat ng mga ito. Dahil muli ay paalis na naman ang ating bida matapos siyang makahuli ng satanas. Habang tumatakbo nga si Shu patungo sa direksyon ng hambog na ito ay sinabi pa niyang sakto ang timing mo dahil akala niya ay tutulungan siya nito. Pero syempre nilagpasan lang ulit sila ng ating bida. Napatigil nga ang lahat habang iniisip kung ano ang ginagawa ni Shu sa mga hinuhuli niyang satanas. Habang ang anghel na ito naman ay kinikilig kay Shu, masyado na nga ang paghanga nito kay Shu at nagniningning na ang tingin niya dito with heart pa. Nang mapatay nga ng hambog ang kanyang kalaban ay napansin na naman niyang parating si Shu kaya sinabi niyang tamang-tama ang timing mo sabay hinaranggan ang dadaanan ni Shu, pero mabilis lang namang lumiko si Shu habang bitbit ang dalawang satanas, kaya naman nanigas na lang ito at tila statwa na unti-unting nababasag. Samantala sa isang tagong lugar naman ay masaya si Shu dahil mas malaki na umano ang divine water niya, pero nanghihinayang pa din siya sa ibang satanas dahil masyado pa ding mabagal ang pag-absorb ng kanyang divine water. Makalipas ang ilang sandali nang makabalik si Shu sa kanyang grupo ay agad siyang nilapitan ng anghel at nilagay ang mga kamay nito sa kanyang dibdib kaya naman namula ang ating bida, habang tumatagal pa nga ay lalong namumula si Shu habang iniisip kung ano ang nais ng anghel sa kanya. Nagpakilala nga ang anghel na ito bilang Coral sabay tanong sa pangalan ng ating bida. Nagpasalamat din ito sa pagliligtas niya umano sa kanya, pero gumana ang katorpehan ng ating bida at tinalikuran niya ito. Galit na galit naman ang hambog na ito at iniisip kung bakit si Coral pa ang nagkusang lumapit kay Shu, habang ang ating bida naman ay tumalikod pala dahil ayaw niyang malaman nila na nakakaunawa siya ng salitang banyaga. Nag-sign language na nga lang ang loko. Kaya naman nalungkot si Coral dahil wala umanong translator ang kanyang cellphone nais niya pa naman ipadama kay Shu ang kanyang pasasalamat. Pero nung sinabi nito na kung nais ni Shu ng pera ay maaari niya itong bigyan, nanlaki nga ang tenga ng ating bida nang marinig niya ang salitang pera. Walang kuskus balungos nagsalita ito ng English, naglabas ng papel at ballpen sabay sinabing isusulat niya ang kanyang bank account upang mapadala nito ang pera. Kaya naman naumay ang mga hambog at inulan ng negative points ang ating bida. Dito nga ay na-realize ni Jing Chan na hindi nakakaunawa ng English si Shu ng mga nakaraan dahil walang bumabanggit ng pera sa kanya. Sinabi naman ng iba na sa galing ng acting skill ni Shu ay siguradong makakahanap ito ng trabaho sa Hollywood. Sinabi nga ni Shu na kaya naman daw talagang makipag-usap gamit ang wika ng English kung nais nila, ibig sabihin ay kailangan pa siyang bayaran. Nagalit nga ang hambog at tinatanong kung anong ibig sabihin ng ating bida. Sinabi lang naman na hindi nyo kasi ako naiintindihan. Pwede kong tanggihan ng sexy at magandang babae, pero ang pera hindi, dahil kung tatanggihan mo ang pera ay para mo na ding niloloko ang sarili mo. Lumapit naman si Coral sa kanya, matapos nito ay tinanong kung magkano ang nais ni Shu, bahagya namang napaisip ang ating bida pero bandang huli ay sinabi niyang bahala ka na.
Kinilig nga si Coral at iniisip na baka hindi daw talaga gusto ng pera ni Shu at nagsalita na lang ito ng English upang makausap siya. Nais niya ding malaman ang iniisip ni Shu dahil para sa kanya ay tila prinsipe ang kagwapuhan ng ating bida lalo na nang iligtas siya nito at aminado nga itong na love at first sight siya kay Shu, sana all. Habang nag-imagine ito at kinikilig ay iniisip naman ng ating bida kung dapat ba silang pumirma ng kontrata upang masiguro na babayaran siya nito. Hanggang sa mapansin niya si Shu na nakatingin sa kanya kaya naman inaakit niya sa kanyang magandang ngiti ang ating bida, pero tinalikuran ito ni Shu at hindi daw pwedeng madala siya sa kagandahan nito dahil mas importante pa din ang pera. Pagsapit nga ng gabi habang mag-isa at nag-iisip si Shu ay nilapitan siya ni Coral na may malaanghel na kagandahan. Dito nga ay naisip ni Shu na attractive talaga ang babaeng ito at mayroon din itong magandang katawan. Dagdag pa niya na ang mga cultivator ay mas mabagal ang pagtanda ng kanilang itsura kaya naman daw paniguradong tatagal ng ilang dekada ang ganda ni Coral. Muli nga itong nagpakilala kay Shu bilang Coral Johnson mula sa Immortals of Sweden, isa umano siyang D-rank na strength type awakened din, may dugo din daw siya ng Jotnar matapos niyang ma-awaken. Napatanong nga si Shu kung ang Jotnar ba mula sa Norse mythology ang tinutukoy nito at kung madami daw kayang strength type awaken sa Northern Europe. Pero tinanong lang naman siya kung ano ang pangalan niya may kasamang kindat pa. Iniisip naman ni Shu na ito ang unang beses sa talambuhay niya na may babaeng lumapit sa kanya kaya naman daw pagkakataon na niya ito. Nagpakilala nga siya bilang lumumula sa China at i-rank strength type awakened din, kaya naman hindi makapaniwala si Coral dito dahil i-rank lang daw pala siya at madaming matang demonyo nga ang nagmamasid sa kanila. Ang mga hambog na ito nga ay iniisip na ngayon nalaman na ni Coral ang rank ng ating bida ay mawawala na ito ng interest sa kanya. Natahimik nga lang din si Coral nang malaman niya ang rank ni Shu, pero ilang sandali pa ay lalo itong humanga sa ating bida dahil di-rank umano si Coral pero mas matapang pa sa kanya ang i-rank nating bida dahilan upang bumagsak sa lupa ang mga hambog na namboboso. Hinawakan nga ni Coral ang mga kamay ng ating bida, matapos nito ay tinanong si Shu kung maaari niya ba itong turuan ng wikang Inchik. Nagulat nga si Shu dito, pero ilang sandali pa ay sinabi niya 200 yuan per session daw kung magpapaturo ito ng wika nila. Di nga makapaniwala si Coral sa naging sagot ni Shu, at lalong hindi makapaniwala ang mga hambog na ito at dapat daw pumayag na lang si Shu agad upang mapag-ibayo pa ang kanilang ugnayan. Sinabi nga ni Coral na wala siyang dalang pera kaya kung pwede daw ay tsaka na siya magbabayad paglabas nila sa ruin. Kaya naman napaisip ang ating bida at kahit 200 yuan daw ang sinabi niyang presyo ay nagpapaturo pa din ito. Iniisip nga ni Shu na interesado at gusto talagang matuto ni Coral ng kanilang wika dahil mahal niya ang kanilang kultura. Just go po Rudy, manhid ang ating bida. Muli naisip nga ni Shu na baka daw masyadong mababa ang presyo na ibinigay niya. Kaya naman sinabi niya na hindi daw 200 yuan ang ibig sabihin ni Shu kundi 200 euro dahilan upang maka-earn siya ng 200 negative points mula kay Coral. Sinabi nga ni Shu na tuturuan niya si Coral ng 2 beses sa isang araw, pero siguraduhin daw nito na ipapadala niya ang bayad paglabas nila ng ruin. Dito nga ay galit na sa katangahan umano ng ating bida itong hambog na ito, hanggang sa nakita niya si Emily kaya naman tinawag niya ito at may pag-uusapan umano sila. Habang ang 2 hambog naman na ito ay pinag-uusapan kung mag-plok-plok ulit sila, sinabi nga ng isa na leader nila si Evan kaya naman tama ang desisyon ni Emily na kumapit dito. Nasundan naman ito ng pag-aya ni Coral kay Shu sa isang tahimik na lugar, kaya sinabi ng ating bida na hindi ako pakboy wag mo akong itulad sa kanila. Ang mga hambog nga na ito ay hindi makapaniwala dahil babae na ang nag-aya kay Shu pero tinanggihan niya pa ito. Nang makita nga ni Coral sila Emily ay sinabi niyang hindi katulad ng ginagawa nila ang ibig niyang sabihin dahil bukod sa isa siyang anghel ay birhen din umano siya. Sa sunod na araw nga habang nagpatuloy na sa pamamasyal sa ruin ang mga ito ay sinusubukang kausapin ng hambog na ito ang ating anghel, buti na lang at hindi siya pinapansin. Agad din itong lumapit kay Shu upang tanungin kung individual cultivator daw ba ang ating bida na agad din naman niyang pinatotohanan, lalo na namang namangha sa kanya si Coral dahil hindi umano ganun kaganda ang environment ng mga individual cultivator at lahat daw ng kilala niyang individual cultivator mula sa Norse ay mga duwag hindi tulad ni Shu. Iniisip naman ni Shu kung bakit panayang papuri sa kanya ni Coral at baka daw umatras ito sa pangako niya na bayaran si Shu. Pinaeral na nga ni Shu ang sobrang kapal niyang mukha at tinanong kung magkano ang ibabayad ni Coral sa kanya sa pagliligtas niya sa buhay nito. Tinanong nga ni Coral kung kasya na ba ang 500,000 euro,
Dahil hindi pa daw siya nakakapagtapos ng pag-aaral at yun lang ang allowance niya kada buwan, hindi nga makapaniwala ang ating bida dito at ang ganang halaga daw ay allowance lang niya kada buwan. Mabilis nga niyang hinawakan ang makamay nito, inilapit din ni Shu ang mga mukha niya sa mukha ni Coral kaya naman bahagya itong namula nang sabihin ni Shu na dapat ingatan mo ang iyong sarili habang nasa ruin pa tayo. Kinilig nga si Coral dito at nanlaki ang mga mata niya sa wika ni Shu, habang iniisip nga ni Shu na hindi niya pwedeng pabayaang mamatay ang sponsor na katulad ni Coral, ay iniisip naman ng anghel na si Coral na nag-aalala daw si Shu sa kanya at kung na-inlove na ba ito sa kanyang ganda. Nagulat nga si Shu sa narinig niyang salita, pasugad nga sa kanila ang madaming satanas na masyado namang ikinatakot ng mga hambog na ito. Nagulat at napaisip naman si Shu kung may hinahabol ba ang mga satanas na ito at bingo hinahabol nga ng mga ito si Ye Xiao. Mabilis ngang tumatakbo si Ye Xiao patungo sa direksyon ni Shu, kaya natakot ang mga ito at sinabing kailangan na nilang makaalis habang si Jing Chan naman ay iniisip na di rank lang ang matabang ito bakit ang bilis niyang tumakbo. Iniisip naman ni Shu kung dala-dala na ba ni Ye Xiao ang lahat ng satanas sa ruin, dahil siya man ay walang lakas na labanan ang lahat ng ito at ang tanging may kapasidad lang upang talunin ang mga ito ay si Master. Hindi na din daw nagtataka si Shu kung bakit blacklist si Ye Xiao sa lahat ng bansa dahil ito sa mga ganitong kadahilanan. Napansin nga ni Ye Xiao si Shu, na habang mabilis na tumatakbo palayo sa kanya ay tinawag pa niya ito sa pangalang Lu Shu, wala talagang utak hindi naalala na lumuang pakilala ni Shu sa kanila. Nagtaka naman si Coral sa narinig niya dahil ibang pangalan umano ang tawag nito sa ating bida, naalala din ito na si Ye Xiao umano ay mula sa Dragnet. Pero para makumpirma ang pagdududa niya ay diretsahan niyang tinanong ang ating bida kung kilala ba niya si Ye Xiao at kung Lu Shu ba ang kanyang pangalan, wala na nga itong nagawa kundi umamin at sabihin ang totoo niyang pangalan sabay sabi pa na kasalanan nito lahat ni Ye Xiao sinira niya ang plano ni Shu. Nakangiti lang naman si Coral dito at iniisip na malamang miyembro din ng Dragnet si Shu tulad ni Ye Xiao, pero kasunod nito ay napagtanto niya din na nagsisinungaling si Shu patungkol sa kanyang rank at mukhang ang taong kasalukuyan niya daw minamahal na si Lu Shu ay mataas ang rank. Nais niya nga sana itong tawagin sa kanyang pangalan pero nagulat ito nang bigla siyang hawakan sa bewang ni Shu at buhatin ito dahilan upang bahagya pang mahiya ang anghel natin. Tinanong nga ng hambog kung anong ginagawa ni Shu at sinabi nga ni Shu na ay dadala niya ang kanyang sponsor sa ligtas na lugar dahil ayaw niyang mamatay kasama nila. Kilig naman ang gaga nating anghel dahil ang sarap daw sa pakiramdam pag may nag-protecte sa iyo, at kung si Lu Shu daw ito ay willing siyang ibigay ang lahat, pero bago pa man matapos ang sinasabi niya ay malayo na ang kanilang narating. Habang tumatakbo nga palayo ang mga ito ay nakasunod lang naman sa kanila si Ye Xiao at mga satanas na hindi mabilang, at walang utak nga na si Ye Xiao, kahit tumatakbo na sila palayo sa kanya ay pilit pa din itong humahabol, napatigil nga ang mga ito upang malaman at marinig kung anong sinasabi ni Ye Xiao. Tinatawag nga nito si Shu at sinabing ilabas mo ang cellphone mo at pikturan mo ako habang hinhabol ng madaming satanas, kaya naman tila na petrify ang mga hambog dahil si Shu pala ang hinahabol ni Ye Xiao upang makapag-picture, pero panay din ang sunod nila kay Shu. Sinabi nga ng hambog na ito na utusan ni Shu si Ye Xiao na pumunta sa ibang direksyon, kaya naman nilabas ni Shu ang kanyang cellphone at kinuha na ng litrato si Ye Xiao, syempre dapat nakapost din, kaya nag-load ang utak nila hambog. Hindi nga makapaniwala ang hambog na ito dahil kinuha na niya talaga ng litrato si Ye Xiao, pero sinabi lang naman ni Shu kay Ye Xiao na tapos na kitang litratuhan i-send ko na lang sa'yo paglabas natin ng ruin. Agad namang huminto si Ye Xiao at nagpasalamat kay Shu matapos nito ay lumiko na ito at nagtungo sa ibang direksyon habang sinasabi na wala umanong tumulong at kumuha ng litrato sa kanya nung nasa ruin siya sa Laos, pero dahil andyan na si Shu ay hindi pwede na hindi matupad ang kanyang wishlist. Hindi naman makapaniwala ang mga ito dahil hinakat daw ni Ye Xiao ang mga satanas para lang sa isang litrato, habang ang iba naman ay iniisip na hindi din normal ang ating bida dahil huminto daw ito para lang kunan ng litrato ang matabang si Ye Xiao. Mukhang nagkakamabutihan naman na si Shu at Coral, nang bigla niyang maisip kung saan patungo si Ye Xiao kasama ng libo-libong satanas. Naisip nga ni Shu na dalawa lang silang pinadala ng Dragnet sa ruin, kaya naman daw wala silang ibang kasamahan na pwedeng masaktan mula sa mga satanas at iisa nga lang daw ang ibig sabihin nito. Ang madagdagan ang kaaway ni Ye Xiao mula sa iba't ibang bansa dahil siguradong dadalhin niya ang mga satanas na ito sa ibang grupo. Naisip nga ni Shu na ang mga banyagang cultivator ay gustong makilala sa pamamagitan ng pagpatay ng miyembro ng Dragnet,
Dahil ang mga miyembro ng Dragnet ay tinuturing na master sa silangan, dagdag pa ni Shu na si Ye Xiao lang ay mahirap ng talunin dahil isa itong B-rank. At kung isasama daw ang libu-libong satanas na nakasunod sa kanya ay siguradong abot langit ang kumpiyansa ni Ye Xiao na sugurin ang mga grupo ng banyaga. Lumapit naman ang grupo ng mga hambog na ito kay Shu at tinanong kung bakit kilala niya ang miyembro ng Dragnet na si Ye Xiao. Kasabay nito ay iniisip din ng hambog na ito na kung si Shu ay mula sa Dragnet malamang daw na isa ito sa pinakamalakas na master sa lugar nila dahil pinadala ito sa ibang bansa upang pumasok ng ruin. Habang si Shu naman ay iniisip na mabubuking na naman siya at malamang daw na mawala na ang tiwala sa kanya ng mga individual cultivator na ito, hindi na nga alam ni Shu kung paano sasagutin ang mga tanong ni hambog. Pero biglang may naramdaman at nagulat ang mga ito nang makita nila ang grupo ng panibagong mga hambog. Habang si Shu nga ay nagpapasalamat sa pagdating ng bagong grupo dahil hindi na niya kailangan sumagot sa tanong ni hambog na nagpapasalamat naman dahil kung master nga talaga si Shu ay malamang sa papatayin siya nito. Sinabi nga ng mga ito na ibigay niyo sa amin ang mga spiritual tools niyo, kundi ay papatayin namin kayo. Pero natahimik lang naman ang grupo nila Shu dahil hindi nila maunawaan ang ibig sabihin ng mga ito na may salitang banyaga din. Naglakad nga si Shu palapit sa mga ito at sinabing punyeta tong mga bulol na ta. Ang grupo palang ito ay mula sa kamisyon na habang kinukomprante naman ni Shu ay may kilig na kilig sa gilid. Sa paglapit nga ni Shu ay tinanong ng manong na ito kung mula ba sa Dragnet ang ating bida, pero nilabas lang ni Shu ang kanyang aura at sinabing ako ang taong hindi nyo kilala at hindi nyo na kailangan pang makilala. Natahimik nga ang lahat sa ginawa ni Shu at napatanong ang mga kasama niya kung saan nanggagaling ang lakas ng loob ni Shu upang asarin ang kanilang mga kalaban. Nang maramdaman nga ni Shu ang negative emotion mula sa manong na ito, agad-agad inilabas ni Shu ang Divine Water at inatake ito. Sinubukan ng sanggahin ni Manong ang pag-atake ng ating bida, habang si Shu ay iniisip na sa wakas nilabas nyo na ang inyong mga sandata sabay control sa kanyang Divine Water at pinaliko-liko niya ito. Hanggang sa nagulat na lang sila dahil ang Divine Water ni Shu ay nakakapit na sa kanilang kamay at sandata.